What we do here naman is we ensure expedited investigation. No? The sooner we can get the fleet out of the grounded status, the better, because the sooner they can get back to their mandate of ensuring. Pag-recover sa bangkay ng mga piloto ng bumagsak na fighter jet ng Philippine Air Force, pahirapan pa. If I can recall, yung meron pong first 3 na dineport. Part of the reruns na 438. Yung ticket po nila, as I can recall, is Air Asia bound for China. Meron po yatang layover. Hindi na kailangan ng layover dahil yung mga eroplano natin, no? At yung mga regional airlines, meron namang ganyan na mga eroplano na dapat straight flight. Pilipinas at China dapat magkaroon ng maayos na koordinasyon sa pagdideport ng mga POGO worker ayon sa isang senador. Probably it's time to overhaul PhilHealth and change the board for not complying what the law requires. Lahat naman po kami dito, maging ako man po, ay ina-assess po ng regularly ang performance at kami nga po ay nagsiset na ng mga metrics kung saan po masusukat namin yung aming pong kontribusyon sa organisasyon. Board of Directors ng PhilHealth kailangan umanong palitan sa gitna ng issue ng paggamit ng pondo ayon sa isang maestrado ng Korte Suprema. State Health Insurer tiniyak na babantayan ang trabaho ng mga opisyal. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Iminungkahi ng isang maestrado ng Korte Suprema ang pagpapalit sa mga board member ng PhilHealth. Lumutang ito sa ikatlong oral arguments kahapon sa issue ng paglilipat ng pondo ng ahensya. Ngunit sagot ng bagong PhilHealth President, babantayan niyang mabuti ang trabaho sa ahensya upang matiyak na tama at akma ang kanilang ginagawa. Ito ang balita ni Del Mari Buhok. Probably it's time to overhaul PhilHealth and change the board for not complying what the law requires. Napapanahon ng balasahin o palitan ng mga Board of Director ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ito ang pinalutang na ideya ni Supreme Court Associate Justice Antonio Co. Jr. sa naganap na ikatlong round ng oral arguments kahapon. Kaugnay ng mga petisyon na humihiling na pigilan ang paglilipat ng pondo sa National Treasury. Ayon kay Justice Co, baka kailangan ng ayusin ang pamumuno sa State Health Insurer dahil na rin sa hindi pagsunod sa hinihingi ng batas. Nais rin ito na maibalik na sa ahensya ang 60 billion pesos na pondo na magagamit niya upang mapalawig ang serbisyo nito at makapag-hire pa ng dagdag na empleyado. As long as the government recognizes now, it is now incumbent on the part of government to return the 60 billion that was transmitted already. Kaugnay nito, handa naman ang Malacanang na sumunod sakaling maglabas na ng desisyon ng Korte Suprema ukol sa issue ng paglilipat ng pondo ng PhilHealth. Kung ano po ang ipag-uutos ng Supreme Court, yan po ay susundin natin. Hindi po natin tututulan, hindi po natin lalabanan kung ano po ang inuutos ng Supreme Court. Ito rin ang posisyon ni PhilHealth CEO at President Dr. Edwin Mercado. Samantala, ukol naman sa panawagang i-overhaul ang PhilHealth, tiniyak ng PhilHealth Chief na babantayan naman niyang mabuti ang performance ng Board of Directors para sa nararapat na pananagutan. Bagamat ganun po, lahat naman po kami dito, maging ako man po, ay ina-assess po ng regularly ang performance at kami nga po ay nagsiset na ng mga metrics kung saan po masusukat namin yung aming pong kontribusyon sa organisasyon.
So magiging plataforma po ay dapat po metrics driven at saka po accountability. So moving forward po ay tingin ko po yun din po ang hihingin kong mga patakaran para po sa ating board members. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Tuloy-tuloy na didinggin ng Korte Suprema sa loob ng 3 araw ang petisyon na layong ideklarang labag sa saligang batas ang 2025 General Appropriations Act o GAA. Inuobliga rin ng Korte Suprema na dumalo sa oral arguments ang chairperson ng House Committee on Appropriations na si Marikina City Representative Stella Kimbo. Ito ang balita ni Dante Amento. Tuloy ang oral argument sa April 1 and the court allotted 2 more extra days because they think one day will not be enough to discuss our petition. Sa halip na 1 araw lang ang pagdinig sa oral arguments sa petisyon na inihain laban sa 2025 General Appropriations Act o 2025 GAA, nagdesisyon ang Korte Suprema na gawing 3 araw na tuloy-tuloy ang oral arguments mula April 1 hanggang 3 sa Baguio City. Ayon sa petitioner na si dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez, sinabi ng SC na kulang ang 1 araw lang sa dami ng dapat talakaing issue sa petisyon. Sa dami ng dapat talakayin and perhaps because of the very difficult nature of understanding the budget process law and as well as the entire budget itself, yung aming remains na issue, 4 na issues yun na constitutional issue. Dagdag pa ni Attorney Rodriguez, obligado ring dumalo sa pagdinig ang chairman ng House Committee on Appropriations na si Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo. Paliwanag ni Rodriguez, si Kimbo ang umamin na may blanco sa BICAM report ng 2025 GAA. Si Kimbo ang nag-admit na may blanco pero sinabi niya ito raw ay ministerial at iniwan na lang nila para sa mga miyembro ng technical working group, yung mga empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan to fill in the blanks in the bicameral conference committee report. And I think the court would want to be clarified regarding her statement of admission and at the same time pointing to the members of the technical working group as the one who filled in those blanks. Bukod kay Congresswoman Kimbo, ipinag-utos din ng SC na dumalo ang Technical Working Group ng Senado at House of Representatives. Sinisikap ang kuna ng UNTV News ng reaksyon si Congresswoman Kimbo hinggil dito. Sabi naman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, dapat lang naharapin ito. Well, para sa amin na sa Makabayan, di tama lang na harapin nila yon para magkaroon na rin talaga siguro ng jurisprudence or ng decision ang Supreme Court kaugnay doon sa BICAM kasi hindi nagiging transparent kasi ang BICAM. So sa pamamagitan nitong petition na ito, yun nga, kailangan nilang humarap doon para makita talaga yung truth behind doon sa binabanggit ng mga petitioner na tungkol doon sa mga blanco. Ayon pa kay Attorney Rodriguez, puspusan na ang kanilang paghahanda para sa oral arguments at paglalaanan niya ito ng oras kahit panahon na ng kampanya. Pangunahan naman ng Office of the Solicitor General ang pagtatanggol sa panig ng mga respondent. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, pinag-iingat ng pamunuan ng Philippine National Police ang mga pulis sa lansangan bunsod ng matinding init ng panahon. Ayon kay PNP spokesperson at Police Regional Office 3 Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, pinayuhan na nila ang mga pulis na nagpapatrolya na magdala ng tubig at sumilong kung matindi na ang sikat ng araw. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Ikaw ang iyong trabaho ay patrol officer at ang duty mo ay 12 hours ay hindi naman kailangan 12 hours ay pumunta ka dun sa kainitan. Pwede rin naman from time to time ay sumilong. Limitahan ang exposure sa araw. Ito ang paalala ng Philippine National Police sa kanilang mga tauhan sa gitna na rin ng tumitinding init ng panahon.
Ayon kay PNP spokesperson at Police Regional Office 3 Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, dapat doblehin ang pag-iingat ng mga pulis upang hindi magkasakit, lalo na ang mga nagpapatrolya. Kasama po yan sa mga reminders po natin sa ating mga pulis to make sure na kung kaya nila na magdala ng mga bottled water habang sila ay nakadeploy para mag-hydrate po sila, at kung kaya naman po ng kanilang budget na gumamit po ng mga pangdagdag na mga heat resistance katulad po ng mga sunblock, at kung kaya rin naman pong lumilim. Ang PNP Highway Patrol Group, pag-aaralan kung po pwedeng magsuot ng komportableng uniforme ang kanilang mga tauhan bukod sa uniform na long sleeves. We will see to it kung ito po ay ma-approve sa higher headquarters. Ang ating pong approve lang dyan yung sublimation po natin na medyo malamig ang So isa po yan sa tinitignan po ng ating pong ng command group para po malaman at mas maging fit pa para sa ating mga personnel na patuloy pong nagkakandak po ng mga operations dito po sa ating mga lansangan. Ayon sa Department of Health, kabilang sa mga sakit na maaaring makuha sa matinding init ay ang heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Inilabas din ng DOH ang mga paraan para makaiwas sa naturang sakit, gaya ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, pagsusuot ng maluwag at maliwalas na damit, limitahan ang mga outdoor activities mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Pinapayuhan rin ang mga ito na gumamit ng proteksyon laban sa sunburn, gaya ng pagsusuot ng sombrero, paggamit ng payong at sunblock. Noong Lunes, nakapagtala ang Pag-asa ng 46 degrees Celsius habang nasa 42 degrees Celsius naman itong Martes. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang batang babae ang naisalba ng mga miyembro ng Philippine Marine Corps sa pagsasagawa ng cardiopulmonary resuscitation matapos itong malunod sa isang ilog sa Bulacan. Sa mga ganitong insidente, ano nga ba ang mga dapat tandaan sa pagsasagawa ng CPR? Ito ang balita ni Joshua Antonio. Oh my God, hindi nyo ba nakita? Matamot mo! Isang 10 taong gulang na batang babae ang tinulungan ng mga miyembro ng Philippine Marine Corps matapos itong malunod sa isang ilog sa San Miguel, Bulacan. Nagsagawa sila ng cardiopulmonary resuscitation o CPR dahil wala itong pulso nang makuha. Ayon sa post ng PMC sa Facebook page, nitong March 2 ay papunta sana sa kanilang site survey ang naturang sundalo nang mapadaan kung saan nalunod ang batang babae. Ayon sa kanila, umabot ng 10 minuto ang isinagawang CPR bago nagkaroon ng sign of life ang bata. Dinala ito sa hospital at nakarecover na. Sa tala ng World Health Organization, nasa 20 ang nalulunod kada araw sa Pilipinas. Tumataas pa ang bilang na ito kapag mainit na ang panahon na unti-unti nang nararanasan sa ating bansa. Sa mga ganitong insidente, mahalaga ang may alam para makatugon sa emergency. Ano nga ba ang mga dapat gawin kapag may nalunod? Kapag naiyahon na ang isang taong nalunod at walang malay, dalhin ito sa ligtas na lugar. Tiyaking ligtas ang lugar sa pagsasagawaan ng hands-only CPR. So ito yung manually na pagbibigay natin ng diin sa dibdib ng pasyente nang sa gayon ay makompress natin yung kanyang puso nang sa gayon ay makapagpadaloy tayo or makapagpa-circulate tayo ng dugo na may kasamang oxygen sa ating mga vital organs, especially ay yung ating heart, lungs, and yung ating pong brain. Habang nagsasagawa ng hands-only CPR, makisuyo sa bystander na tumawag ng ambulance. Patuloy na isagawa ang CPR hanggang sa dumating ang itinawag na ambulance. Kapag nagkaroon naman ng malay o kaya huminga ng kusa ang pasyente habang nagsasagawa ng CPR, ihinto ang ginagawang hands-only CPR at ilagay ito sa recovery position o itagilid ito upang maiwasan na bumara sa daanan ng hangin kapag ito ay sumuka. Ang
magkakaroon ng mga sudden cardiac arrest na ang isang pwedeng maging cause is drowning, lalo na sa panahon natin ngayon, uso ang mga outing, uso ang mga family bonding. We will never know kung kailan magkakaroon ng mga cases tayo na sudden cardiac arrest. Kaya napaka-importante na marunong tayo mag-CPR dahil ang sudden cardiac arrest at ang drowning ay isa sa mga common leading causes of death dito sa ating pong bansa. Kaya hindi natin alam kung kailan mangyayari. Kaya iba, yung equip tayo with the knowledge and skills na kung kailan nagkaroon ng aksidente ay immediately makakapag-apply tayo. Isa sa advokasya na isinusulong ng UNTV News and Rescue ang pagtuturo ng basic life support kagaya ng hands-only CPR. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pa ring malinaw na panahon kung kailan tatalakayin ng Senado ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kanina sinabi ni Senate President Francis Escudero na kahit pa makakalap ng pirma ang sinuman para sa agarang pagsimula ng impeachment trial, hindi pa rin ito sapat para kumbinsihin siya na simulan ang proseso habang nakareses ang Kongreso. Iginit naman ng isang kongresista na isa sa mga endorser ng impeachment complaint, paglabag sa saligang batas ang pag-antala sa paglilitis sa pangalawang Pangulo. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Well, actually, nag-violate na sila sa Constitution eh. Diba? Dapat forthwith na nga eh. Labag na sa batas ang pag-antala sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang paniniwala ngayon ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Makalipas ang isang buwan mula nang i-transmit ng House of Representatives ang Articles of Impeachment sa Senado. Kamakailan, inilabas ni Senate President Francis Escudero ang proposed timeline nito para sa paglilitis na posibleng pasimulan sa July 30. Ayon kay Escudero, kahit ilan pang pirma ay walang magagawa upang baguhin ang batas o di kaya ay kumbinsihin siyang labagin ito para lang i-convene ang impeachment court gayong nasa recess ang Kongreso o di kaya ay basta baliwalain na lang ang mga kondisyon nito, bagay na mariing tinututulan ng mga mambabatas na nagsusulo ng impeachment. Ayon sa mga naghain ng impeachment complaint, dapat sundin kung ano ang nakasaad sa konstitusyon, partikular na sa Section 3.4 ng Article 11 ng 1987 Constitution. Nakasaad dito na kung ang resolusyon sa impeachment ay iniharap ng 1/3 man lamang ng lahat ng mga mambabatas, iyon ay dapat bumuo sa Articles of Impeachment at dapat sundan ng paglilitis ng Senado. Kaya sa tanong kung sino ba ang maituturing na lumalabag sa konstitusyon, ang sagot ni Congresswoman Castro. Well, dahil sa SP lang yung nagsasalita, siya. At tingin ko naman, baka naman kasi meron din siyang mga, meron din siyang advice din sa mga members ng Senate. Kasi parang kumbaga siya ang presidente, siya yung nagiging spokesperson ng lahat ng mga senador. Baka meron ding pressure sa kanya. Sa ngayon, nagbabalak ang mga endorser at complainant ng impeachment na muling magpulong upang kalampagin ang Senado. Samantala, sinabi naman ni Senator Sherwin Gatchalian na bagaman sang-ayon siya na magpatawag ng all-member caucus ang Senado para pag-usapan ang issue gaya ng normal nilang ginagawa sa pagpasa ng batas, hindi ito posible sa Articles of Impeachment. Dapat basahin sa floor para formally ma-inform yung body. Dahil kung hindi formally ma-inform yung body, hindi alam ng Senate members formally. Wala pang nangyayaring ganyan na action. No? But because nga yung timing was off, no, na binigay sa atin last day of the session day and a few hours na lang before adjournment, hindi na nabasa on the floor, no. So kung nabasa yan on the floor, then the process will start. I agree with the timeline. In fact, Sa panig naman ni Senator Cynthia Villar, sinabi itong hindi maaaring basta na lang diktahan ni Senate President Escudero ang mga senador gaya ng panukala ni Senator Coco Pimentel na dapat ay huwag i-prioritize sa mga incumbent senators ang kampanya para lang simulan ng impeachment trial. Can you tell that to the senators? Can the Senate President tell that to the senators? 24 independent republics. So, baka sa House kaya kasi meron silang pakinabang. But the Senate, you don't buy the senators. They have their own mind.
Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mayroon umanong mga Pogo deportee na hindi bumalik sa kanilang lugar na pinanggalingan matapos ipatapon palabas ng Pilipinas. Katunayan, 3 mga boss ng Pogo ang sinasabing hindi nakarating ng China matapos umalis ng bansa. Labis na ikinadismaya ni Senador Sherwin Gatchalian ang pangyayaring ito, lalo na at siya ang nagsulong na maipagbawal na ang online gambling at mapaalis ang mga dayuhang nagtatrabaho dito. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. I can recall yung meron pong first 3 na dineport. Yung ticket po nila, as I can recall, is Air Asia bound for China. Meron po yatang layover. Lumutang kamakailan ang issue ng mga nakatakas na foreign Pogo workers na ipinedeport ng Pilipinas matapos ipasara ang mga kumpanyang kanilang pinagtatrabahuan. Ayon sa impormasyon, nangyayari ito kapag nasa layover ng biyahe pabalik ng China. Kabilang dito ang 3 boss ng Pogo na sila mismo umano ang bumili ng sariling tiket pauwi ng kanilang bansa. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, ito ang unang pagkakataon na marinig niya na mismong ang mga deportee ang bibili ng tiket pauwi. Ayon sa mambabatas, ang embahada ng China o Pilipinas ang dapat umako ng pambayad ng tiket ng mga isinasailalim sa deportasyon. Pinabulaanan din ito ang pahayag ng Bureau of Immigration na walang budget ang ahensya para sa deportation. Una nang kinumpirma ni Senador Risa Ontiveros ang pangyayaring ito. Ayon kay Senador Gatchalian, hindi naman ganoon kalayo ang biyahe mula sa Pilipinas kaya pwedeng direct flight ito sa China. Hindi na kailangan ng layover dahil yung mga eroplano natin, no, at yung mga regional airlines, meron namang ganyan na mga eroplano na dapat straight flight. Kaya common sense will dictate na bibili niyo yung ticket, whether it's the Chinese embassy or the Philippines, dapat straight flight yung kunin nila. At sa pagkaalam ko, may mga instances rin na ang Chinese embassy ang nagbayad ng mga ticket. Dahil nga itong mga ito may kaso na sa China, hinahabol nila at dito natin nahuhuli. Kinuwestiyon din nito ang proseso ng immigration kung saan hanggang boarding lang sa eroplano ang bahagi nila sa deportasyon kapag hindi pugante ang sangkot. Dineport ka dahil meron kang linabag na batas dito sa atin. Whether it's an immigration law or some other law. At importante rin dahil ito ay Pogo at alam natin na illegal yan sa China, importante na may coordination tayo sa Chinese authorities para pagdating nila doon, kaagad maaresto sila. Sinabi rin ng senador na hindi maalis sa kanyang isipan na may sabwatang nangyayari sa loob ng immigration. We should further investigate this matter dahil, again, tatawanan tayo ng buong mundo kung pinapayagan natin itong mga deportees na bibili ng kanilang ticket. Parang nagbakasyon lang sila eh. I'm sure ang DOJ ay is taking note of this. Dapat mag-imbestigahan nila ito at imbestigahan din ni BI Commissioner dahil nakakaya para sa kanila na nakatakas yung 3 boses. Bunsod nito, suportado rin ni Senador Sherwin Gatchalian ang balasahan sa immigration dahil dapat anyang maipakita ng ahensya ang kakayahan nito lalo pa sa border control. Umaasa rin ang mababatas na wala ng sindikato sa loob ng kawarihan, kagaya na lang ng nangyari sa nakaraan kaugnay ng Pastilla scam. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling tinuligsa ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang pagpapataw ng Estados Unidos ng taripa. Sa isang press conference, sinabi ni Trudeau na habang pinapayapa ni US President Donald Trump ang Russia, naglulunsad naman ito ng anyay trade war laban sa Canada. Binigyang diin din ng outgoing Canadian Prime Minister na magpapatupad din sila ng retaliatory tariffs na aabot sa mahigit $100 billion sa mga produkto ng Estados Unidos. Sinabi pa nito na nais talaga ni Trump na pabagsakin ang ekonomiya ng Canada para makuha ito at ibilang na ika-51 estado ng Amerika, bagay na hindi nila pahihintulutang mangyayari.
Isang mahabang victory speech ang ibinigay ni President Donald Trump sa mga miyembro ng US Congress matapos ang unang 6 na linggo ng kanyang pamamahala. Inihambing ni Trump ang sarili kay George Washington kung saan sinabi niya na mas maraming nagawa ang kanyang administrasyon sa loob ng 43 araw ng panunungkulan kung ikukumpara sa mga nagdaang administrasyon na nagsilbi ng 4 o 8 taon. Samantala, ang mga Democrat lawmaker naman na dumalo sa Congress ay nagsagawa ng silent opposition sa mga ipinunto ni Trump sa kanyang talumpati. Ilan sa kanila ay nagtaas ng maliliit na itim na karatula o sign na may katagang false o lies sa bawat achievement o kritisismong sinasalita ng Pangulo. Matatag na isusulong pa rin ng China ang reunification o pagiging isa sa Taiwan. Sa kabila ito ng magkakasalungat na panghihimasok ng mga tagalabas o external interference. Ayon kay Chinese Premier Li Qiang, hindi sila titigil hanggat hindi muling napagkasama-sama ang mga kapwa Chinese sa Taiwan para sa layuning rejuvenation ng China. Inaangkin ng China ang Taiwan bilang sarili nitong teritoryo sa kabila ng pagtutol ng gobyerno ng Taipei. Balita muli sa loob ng bansa, bumaba ang inflation rate ng Pilipinas sa 2.1% ngayong Pebrero base sa report ng Philippine Statistics Authority. Ito na ang pinakamababa sa loob ng nakalipas na 5 buwan. Kasabay nito, inaasahan din ang pagbaba ng presyo ng bigas at karneng baboy sa mga susunod na linggo. Ito ang balita ni Jed Neresina. Negative 4.9 yung February, coming from a negative 2.3 noong January 2025. So, ibig sabihin, 2 buwan na sunod-sunod na negative yung inflation natin. Patuloy ang pagbaba ng presyo ng bigas. Ito ang inihayag ng Department of Agriculture matapos ilabas ng Philippine Statistics Authority na isa ang bigas sa pangunahing nag-ambag sa pagbaba ng inflation rate nitong Pebrero. Kaugnay ito ng pahayag ng Malacanang na inaasahang bababa sa 45 pesos kada kilo ang presyo ng bigas pagsapit ng March 31 ngayong taon. Sa kasalukuyan, ipinatutupad ang Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa imported na bigas sa halagang 49 pesos kada kilo. Ito ay para sa 5% broken imported rice na naging epektibo nitong unang araw ng Marso. Karoon po kami kanina ng meeting with Secretary Laurel dahil aasahan po natin ang pagbaba ng presyo ng bigas. Sa darating po na by March 31, sa ngayon po, ang presyo ng bigas kada kilo ay pumapalo po sa 49 pesos. Pero by March 31 po ay aasahan po natin ang pagbaba nito ng 45 pesos. Samantala, ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, kasama sa sinisikap ng kasalukuyang administrasyon ay ang mapababa ang presyo ng bigas sa mga pamilihan, kaya malaking bagay ang iba't ibang programa ng pamahalaan. December last year actually 0.8, so it started November, December, and then ngayon malaki yung binababa ng presyo ng bigas kagaya nung pinapakita sa official na datos ng PSA. Bunga ito ng mga sama-sama na programa ng DA. Nandiyan na yung ating Rice for All, di ba? Binaba natin yung mga presyo niyan magmula pa noong dati na nag-start tayo ng 45 at ngayon nasa 35 na lamang. And of course, yung paglalagay din natin ng maximum suggested retail prices para doon sa mga imported na bigas na tumulong din kasi wala na tayong nakikita ngayon na 60 pesos na mga imported rice. Bukod sa pagbaba ng presyo ng bigas, maaaring asahan din ng ating mga kababayan ang pagbaba sa presyo ng karne ng baboy. Pati na po ang presyo po ng baboy ay maaari po ito maibaba din po by March 10. Sa halaga po, ito po ay sinabi in particular ni Secretary Laurel, ang parte po ng Kasim at Pigi ay bababa po between 350 to 360 per kilo.
At ang liempo naman po ay maibababa po ng 380 per kilo. Ayon sa DA, nagkaroon na sila ng pag-uusap kasama ang stakeholders ng hog industry kaugnay rito. Within March ay magkakaroon ng pagbaba ng presyo ng baboy kasi yun nga, nagkaroon na ng agreements ang mga stakeholders ng hog industry that there should be reduction in prices. Dagdag pa ni Asek de Mesa, bumaba na rin ang farm gate price ng baboy kaya posible nang maramdaman ang unti-unting bawas sa presyo nito. Samantala, bumagal ang naitalang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Pebrero ngayong taon ayon sa Philippine Statistics Authority. Base sa latest report ng PSA, bumaba sa 2.1% ang naitalang inflation rate sa buwan ng Pebrero ngayong taon na mas mabagal kumpara sa 2.9% na naiulat noong Enero. Mas mababa rin ito kung ihahambing sa 3.4% na inflation rate na naitala noong February 2024. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dismayado si Senate Committee on Agriculture and Food Chairperson Cynthia Villar sa kawalan ng kasong naisasampa sa mga nahuhuling nagpupuslit ng mga agricultural products sa bansa. Binigyang diin ng senadora na habang ang nasa legislatura ang gumagawa ng batas, nagkakaroon naman ng kakulangan sa pagpapatupad nito na dapat na ginagawa ng nasa ehekutibo tulad ng Bureau of Customs. Wala rin numanong nagiging kaparusahan sakali mang may mga nahuhuling smuggler na dapat anyay nasasampahan ng criminal case na economic sabotage na may parusang life imprisonment at hindi maaaring magpiyansa. Anti-Agricultural Smuggling Act was passed in 2016, but unfortunately there was nothing, there was no penalty or there was no cases filed against smuggler. So we tried to correct the law so that, and it will be managed by a group. Because when I passed the anti-agricultural smuggling law, they delegated it to the Bureau of Customs. The Bureau of Customs was not effective. Yung executive po yung nag-e-enforce ng law, so it's up to them. If the executive is slow in enforcing it, then there will be a problem. Natagpuan na ang wreckage ng bumagsak na fighter jet ng Philippine Air Force. Ngunit pahirapan pa rin ang pag-recover dito dahil sa lokasyon ng crash site. Samantala, hindi muna magagamit ang iba pang unit ng FA-50 hanggat hindi natatapos ang investigasyon sa insidente. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Kanina po nakita po yung wreckage and unfortunately po may indication na hindi po nakapag-bail out ang mga pilots. Posibleng hindi nakapag-eject ang dalawang piloto ng FA-50 Aircraft 002 bago ito bumagsak sa masukal na bahagi ng Mount Kalatungan sa Bukidnon, madaling araw ng Martes. Kaninang tanghali, malungkot na ibinalita ng Philippine Air Force na natagpuan na ang wreckage ng eroplano. Kasamang nakita sa lugar ang katawan ng dalawang piloto na kapwa wala ng buhay. The Philippine Air Force FA-50 aircraft reported missing has been located by ground troops in the vicinity of Mount Kalatungan Complex, Bukidnon, today, March 5, 2025. With deep regret and profound sadness, the Philippine Air Force announces the loss of the two pilots aboard. Sa ngayon ay inihintay pa ng Philippine Air Force ang pinal na ulat kung natagpuan sa loob o nasa labas na ng eroplano ang mga piloto. Pasado alas 10 ng umaga kanina, nakita ang eroplano na halos hindi na matukoy sa sobrang pagkawasak. Ayon kay Colonel Castillo, sa ngayon, nagbabase lamang sila sa mga ibinabatong impormasyon ng rescue team na idineploy sa lugar. Mahirap ang kondisyon sa lugar kung saan natagpuan ang eroplano at mga piloto dahil maraming puno, makapal ang habog at mahirap ang terrain. Bago pa man makarating sa target area ang eroplano, nawalan na ito ng komunikasyon sa lead aircraft nito.
Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na nagbigay ng air support ang eroplano sa isinasagawang operasyon laban sa mga miyembro ng CCP-NPA sa Barangay Iba, Cabanglasan, Bukidnon. Yes, sir. No? Yung deployment po ng FA-50 is in support to the operations that we were conducting. So, yung flight nila is to support the ground troops. Sa ngayon, grounded muna o suspendido sa paglipad ang 11 pang FA-50 aircraft ng Philippine Air Force habang iniimbestigahan pa ang pagbagsak ng FA-50-002. Malaki ang impact nito sa operasyon ng Philippine Air Force. Pero pabibilisin anya ng Philippine Air Force ang investigasyon dahil ginagamit ang mga ito sa external at internal defense gaya ng pagpapatrolya sa West Philippine Sea. What we do here naman is we ensure expedited investigation. No? The sooner we can get the fleet out of the grounded status, the better, because the sooner they can get back to their mandate of ensuring our, lalo na napaka-critical nung external defense issues natin, and we really need our FA-50s to be there in case meron tayong kailangan harapin na challenges dyan sa ating binabantayang mga territorial waters and exclusive economic zone areas. Pero sa ngayon, gagamitin muna sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea ang S-211 jet trainer aircraft ng Philippine Air Force. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Siniguro ng Commission on Elections na hindi magkaiba ang larawan na ilalabas ng Automated Counting Machine o ACM sa nakasulat sa balota. Ito ang pagtitiyak ng COMELEC sa isang forum kaninang umaga na kung saan binigyang diin ang pagkakaroon ng transparency sa darating na 2025 midterm elections sa Mayo. Ito ang balita ni Benedict Samson. Lahat po ng hash code, lahat ng IP addresses, lahat ng transmission logs ipapublish ng COMELEC after the election. Bigyan nyo lang po kami ng mga 5 araw, we will publish everything. Without anybody requesting for it, we will immediately publish yung machine readable at saka yung human readable. Ngayong papalapit na ang May 2025 midterm election, patuloy na sinusubukan ng Commission on Elections patungkol sa pagkakaroon ng transparency ng botohan sa isang forum kaninang umaga na ginawa ng Center for People Empowerment in Governance o CENPEG, isang public policy center. Kabilang sa sinisiguro nila ay ang pagiging accurate ng Automated Count Machine o ACM upang maiwasan ang duda mula sa publiko. Ayon kay Ricardo Bahagi Jr., founding member and consultant ng Computer Professionals Union, isa niya sa maaaring maging question ay paano kung magkaiba ang ipakitang larawan ng ACM mula sa naisulat sa balota. Wala tayong mechanism so far on cases that magkaiba yung nangyari. Ang binoto sa isip niya ay si ganitong candidate, yung lumabas sa BBPAT ay iba, yung image iba. Very important na ma-feel ng voter that nakita niya na yung boto niya, yung balota niya captured properly, accurately, and the resibo also shows the same. Pero pagtitiyak ng COMELEC na malabo itong mangyari. Pero ganun po kami ka-sure 100%. Hindi po mag-iiba yung picture ng balota na nakita ng botante at yung mismong resibo na nakuha po niya. Almost sure po yan kasi pinicturean lang naman yung balota na inihulog po niya. So impossible po na mag-iba. Sakali namang mapansin na magkaiba ang resulta sa ipinakitang resibo, maaaring mag-fill up ang isang botante ng challenge form na siya namang gagamitin bilang election protest. Pwedeng sabihin na iba yung nakita kong resibo doon sa mismong balota. At yung po yung magiging parte ng pwede maging basis ng election protest o protesta upang i-challenge yung results sa mismong presinto na yan. Or pwede pong gamitin din yun para po i-challenge yung results pagdating po sa canvassing sa bayan o kaya sa syudad. Handa rin anya ang komisyon sakaling gamitin itong dahilan upang makapanggulo lang sa araw ng eleksyon. Mali ang resibo sa kanyang binoto. Laging ganun po ang sinasabi. Pero minsan, sa sobrang
dami ng binoboto natin, nakakalimutan din natin kung sino talaga eksaktong binoto natin. Na inaakala natin, itong binoto natin, nakakalimutan nyo, hindi nga pala. So dyan pa lang, may problema na. So naligtasan natin ang lahat ng yun noong nakarang eleksyon. May mga pamamaraan kami na para lang magtuloy-tuloy yung pagbilang at pagtuloy-tuloy din yung pag-canvas ng results. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natanggap na kahapon ng Commission on Elections sa COMELEC ang hinihingi nilang guidelines para sa pamamahagi ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay COMELEC Chairperson George Zerwin Garcia, pinag-aaralan ito ngayon ng kanilang Law Department. Layo ng pagkakaroon ng guidelines na masigurong hindi magagamit sa politika at pangangampanya ang pamamahaging ito ng ayuda. Inaalam nating mabuti kung yung bang mga benepisyaryo ay mapipili ng tama at the same time, yung bang mga ayuda, lalo na yung AKAP, ay madidistribute base sa hindi ito matitake advantage ng mga politiko o mga kandidato. Yun naman ang concern lang ng COMELEC. Akop ng guidelines ang mahigit 882 million pesos na pondo ng AKAP na unang nabigyan ng exemption. Sa ngayon ay may 12 bilyong piso ang hindi pa inaaprubahan ng COMELEC. Ilang buwan bago tumungtong ang mismong araw ng eleksyon, ilang election-related incidents na ang naitala sa bansa, partikular na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, makatutulong ang pagsasagawa ng peace program sa rehiyon upang mabawasan ang mga ganitong klaseng insidente. Ito ang balita ni Van Alvarez. Ang pinaka-importanting natin is that we really wanted na yung election will be peaceful and credible. Pagka may mga ganitong project, nagiging positive yung parang nagkakaroon ng stabilizing factor yung peace and development programs. Sa papalapit na 2025 midterm elections, isa sa mga binabantayan ng mga otoridad ang paglaganap ng election-related incidents o ERI sa iba't ibang rehiyon. Sa pinakahuling ulat ng Philippine National Police o PNP, 3 ang validated ERI sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Naniniwala si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPR Secretary Carlito Galvez Jr. na kontrolado naman ng mga kinauukulan ang mga ito. Despite yung mga sporadic natin sa tawag na isolated cases of violence, I believe the security forces, the Armed Forces of the Philippines, and also the PNP, including the ceasefire mechanism, are doing their best to really stabilize the situation. And sa ngayon, nakita naman natin medyo gumaganda na ang sitwasyon natin. Dagdag pa ng kalihim, makakatulong ang mga programang pangkapayapaan upang mabawasan ang mga ganitong klaseng insidente. Ngayong taon, pasisimula ng Project for Promoting Human Security through the Community Economic Development and Livelihood Initiatives in Bangsamoro Region in the Philippines. Ito'y sa pangunguna ng United Nations Development Program o UNDP at Embahada ng Japan sa Pilipinas. Ayon kay Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya, higit 20 taon nang nakikilahok ang Japan sa mga peace process sa Mindanao. And we think this project particularly involves the local communities to chart their pathways for the development, and we will also be supporting their own ways of livelihoods in the region, and which should be also very much important for their own development plans. $3 milyong ang inilaan ng pamahalaan ng Japan para sa proyektong ito at tatagal ng 36 na buwan na target matapos sa darating na March 2028. Kasama sa mga layunin ng proyekto na magkaroon ng ligtas na lugar para sa mga komunidad na apektado ng mga hidwaan, sumuporta sa kabuhayan ng mga mamamayan at mapalakas ang mga lokal na pamahalaan sa lugar upang maisulong ang kapayapaan.
Ang maganda dito, yung CEDAR is community-driven. Meaning, ibig sabihin, talagang direct impact to sa intervention doon sa mga conflict-affected areas at saka yung mga combatants natin, families and their communities. Dagdag pa ni PAPRO Secretary Galvez Jr., kumpiyansa siya na magiging matagumpay ang programa, lalo na at magtutulungan ang Japan at UNDP na mga pangunahing sumusuporta sa proseso ng kapayapaan sa naturang rehiyon. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May libreng theoretical driving course ang Land Transportation Office o LTO para sa kababaihan bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Women's Month ngayong Marso. Ayon sa social media post ng LTO, 2 batch ang gagawing driving course. Ang batch 1 ay gaganapin sa March 11 to 12 habang ang batch 2 naman ay sa March 13 to 14. Tatanggap ang LTO ng 50 aplikante bawat batch. Ayon sa Philippine Commission on Women, ang pagdiriwang ng National Women's Month ay hindi lamang pagbibigay pugay sa historical roots ng women's advocacy. Isa rin itong paalala sa patuloy na paggamit o pagkamit ng isang makatarungan at inklusibong lipunan. Isinusulong sa Kongreso ang panukalang batas na naglalayong mabigyan ng kaalaman ng publiko kaugnay ng nutrisyon na nilalaman ng bawat produktong pagkain na nabibili sa merkado. Inaasahang sasagot ang nasabing panukala sa problema ng obesity at pagdami ng nagkakasakit ng non-communicable disease bunsod ng kawalan ng kaalaman sa nutrisyon na nasa depaketeng pagkain. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Marami nga talagang nanay na hindi aware sa mga binibigay na pagkain sa mga bata. Yung mga fats, calories, hindi po ako masyado aware sa ganun. Isa si Nanay Marisa sa hindi na nabibigyang pansin ang nutrition facts sa mga pabalat ng pagkain dahil ayon sa kanya, hindi rin naman niya ito lubos na nauunawaan. Di bali na aniya kung ano na lang ang nakalagay sa pakete, ang importante, mapakain ang kanyang mga anak. Katulad namin, mahirap kami. Ang priority namin yung mapakain lang yung mga bata. Hindi na kami masyado may nakakasama ba to Si Nanay Magdalena naman na 3 taon nang umiinom ng maintenance medication para sa high blood pressure. Mga pagkaing maaalat ang isa sa mahigpit na ipinagbabawal ng doktor sa kanya. Aminado si Nanay Magdalena na nahilig siya sa pagkain ng maaalat noong kabataan niya. Kaya mainam aniya na may babala, lalo na ang mga kabataan laban sa pagkain ng mga may content na maaaring makasama sa kalusugan. Kasi po, para halimbawa kung nag-uumpisa na yung ganun na sakit, may iwasan. Pag-iwasan mo na rin na kusa kahit na hindi wala pang ng doktor. Kaugnay nito, isang panukalang batas ang inihain ni Samar 2nd District Representative Reynolds Michael Tan sa Kongreso upang maipakita sa pakete pa lang ng pagkain ang mga impormasyon ukol sa taglay nitong sustansya. Ang mga ito ay ilan sa mga sample packaging na ipatutupad sakaling maipasa ang Healthy Food Marketing Environment Bill, gaya ng nakasulat sa pakete ng fruit juice na ito. Makikita sa itaas na bahagi na ito ay mataas sa sodium and sugar content habang mananatili naman sa likod ng produkto ang nutrition information nito. Dapat maintindihan din ng mga members of Congress, yung mga kasamahan natin doon sa Congress, na yung urgency ng bill na to. So, having said that, I'm committed to push for this, and of course to also let my colleagues understand, and magpapatulong na lang din ako sa inyo to make them understand the importance ng bill na to. Nakasaad sa probisyon nito ang pagkakaroon ng tamang regulasyon ukol sa child targeter advertisement sa mga pagkain. Ayon sa ilang health advocates, karamihan sa mga advertisement sa telebisyon at mga social media ay hindi angkop sa mga bata dahil tampok dito ay mga pagkaing mamantika at may mataas na level ng asukal at asin. Ayon kay Dr. Luella Santos, suportado niya ang pagkakaroon ng tamang health label para maiwasan ng obesity at mga non-communicable diseases na nauuwi sa kamatayan.
sa atin, dapat po yan ang ating advokasya. At itong law na to, pagka napas po, ang laki-laki po ng magiging impact niya in primary prevention. And makikita po natin, totoo po, magkakaroon po yan ng pagbaba ng cardiovascular disease na yan po ang ultimate goal natin. Ayon kay Dr. Santos, mahalaga na masiguro ang nutrisyon sa pagkaing bibilhin upang maprotektahan ng pamilya at mapanatili ang malusog na komunidad. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatiling positibo sa African Swine Fever o ASF ang ilang barangay sa 10 bayan sa Masbate. Bentahan ng karne ng baboy sa pamilihang lungsod sa isla ng Masbate, matumal. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Unang-una, ang Masbate Province kasi tinamaan ng ASF, yung African Swine Fever. And marami na kasing apektadong barangay o munisipyo dito sa amin. Sa ulat ng Provincial Veterinary Office nitong last quarter ng taong 2024, may 9 na barangay ang nagpositibo sa African Swine Fever o ASF sa 4 na bayan dito sa isla ng Masbate. Sa isla ng Burias, 2 sa San Pascual at 2 din sa bayan ng Claveria. May 5 barangay sa Dimasalang at 3 naman sa bayan ng San Fernando sa isla ng Ticao. Bukod pa dyan, nananatiling positibo din sa ASF ang mga bayan ng Aroroy, Milagros, Mobo, Monreal, Batuan at San Jacinto sa isla ng Ticao. Nakapagsagawa na ng depopulation ang mga kawani ng Provincial Veterinary Office sa mga apektadong barangay. May mga cases dito, talaga wipe out ang mga baboy nila. Hindi may iwasan. Kabuhayan kasi nila yan. And if they are going to invest again sa piggery, andun pa rin yung takot nila na baka mapunta lang sa wala ang kanilang hanap buhay. May mga barangay nga kaming pinuntahan kasi I am in charge with the animal health concern, so nagmo-monitor kami, nagkakanda kami ng blood collection, pero dun sa mga barangay na napuntahan ko, halos wala ng baboy. Bunsod nito, nakakaranas na ng shortage ng supply ng karne ng baboy sa probinsya ng Masbate. Kaya nagpalabas na ng kautusan o Executive Order No. 4 ang pamahalang palalawigan sa pagbabawal sa pag-aangkat at pagbibiyahe ng baboy at biik palabas sa isla ng Masbate. Surrounding barangays, yan, minomonitor lagi namin yan. 500-meter radius, wala ng baboy. So talagang may shortage kami. Andun yung fear nila na baka mamatay rin lang yung mga baboy nila. Naging matumal ang bentahan ng karne ng baboy sa pamilyang lungsod ng Masbate. Si Aling Madeli Servito, ilang taon nang nagtitinda ng karne ng baboy kung dati nakaka-4 na baboy ang kanyang naibebenta na hanggang umaga lamang. Pero ngayon, iisang baboy na lamang ang kanyang naibebenta at may natitira pa. Matumal. Kamahala ng live na baboy. Nasa 250 dati, 160 lang per kilo. Ngayon, grabing tumal. Dati papat-apat ako, ngayon pa isa-isa. Palagi na lang may ilado. Tumaas din ang presyo ng baboy simula na magkaroon ng kakulangan sa supply ng baboy na dati nasa 300 per kilo, ngayon umaabot na sa 380 ang kilo. Nakipag-ugnayan ng provincial government sa lahat ng ahensya ng pamahalaan maging sa Philippine Coast Guard na mabantayan ang illegal shipment ng mga baboy palabas sa isla ng Masbate. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Nadiskubre ng pinagsanib na pwersa ng Philippine National Police at ng Philippine Army ang isang imbakan ng armas sa Camarines Sur. Nailigtas naman ng isang sugatang kuwago sa General Santos City, habang may higit 100 olive ridley sea turtle o pawikan ang pinakawalan ng Sarangani Bay Protected Seascape matapos itong mapisa noong March 2. Ito ang balita ni Ryan Salatandol. Sa Camarines Sur, natuklasan ng Provincial Joint Interagency Intelligence Operation kasama ang Camarines Sur 2nd Police Mobile Force Company, 83rd Infantry Battalion ng Philippine Army at Intelligence Unit ng Lagonoy Municipal Police Station ang isang armed cache o imbakan ng mga armas sa bayan ng Lagonoy. Bukod sa mga armas, nakita rin dito ang mga bala.
Na-recover ng mga otoridad ang isang improvised explosive device o IED na gawa sa PVC pipe kasama ang 52 steel M16 magazine na nakasilid sa mga sako. Agad namang dinala ang mga naturang armas sa 2nd CSPMFC para sa kaukulang disposisyon at sa investigasyon sa mga naturang armas. Sa SOC Sargen, ligtas na ang isang sugatang Eastern Grass Owl na natagpuan ng isang residente sa Barangay Ligaya sa General Santos City. Batay sa pagsusuri, may sugat sa kanang paa ang kuwago. Agad nakipag-ugnayan sa City Veterinary Office ang naturang residente para sa tamang pangangalaga at rehabilitasyon ng hayop. Na-turn over na ito sa Community Environment and Natural Resources o CENRO, samantala nasa 100 at isang olive riddle sea turtle o pawikan ang pinakawalan ng Sarangani Bay Protected Seascape o CBPS nitong Lunes. Binigyang diin ng DENR CENRO ang kahalagahan ng pagpapanatili ng mga pawikan, lalo na ang mahalagang ecological concept tulad ng natal homing at imprinting. Ang olive riddle sea turtle ay kabilang sa mga threatened species. Ryan Salatandul, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasabat ng mga tauhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang nasa 2 milyong pisong halaga ng iligal na droga sa isang checkpoint sa South Cotabato. Ayon kay HPG spokesperson, Police Lieutenant Nadam Malang, hindi nakasuot ng seatbelt ang inisyal na violation ng mga motorista kaya't pinara ito ng mga pulis. Sa inspeksyon ng mga tauhan ng HPG, nakita ng mga ito ang isang paper bag na may lamang white substance na hinihinalang shabu. Nasa 300 gramo ang shabu na nagkakahalaga ng nasa 2 milyong piso. Po ay ikukubli sana nung dalawa pong nahuli po natin. At may nalaglag po nung ito po inaakyat na po nung kanilang nung ito po mga passenger, ito pong paper bag, may nahulog po na isang sachet or jumbo na size ng sachet ng hinihinala pong shabu at doon na po inakos yung dalawang. Ang dalawang nahuling individual ay nakakulong na sa istasyon ng pulisya habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. What? Dagdag kaalaman po. Nainggit rin ba kayo dun sa mga taong parang lahat naaalala nila? Para bang merong built-in camera sa kanilang mga utak? Ang tawag po sa kanila ay yung may mga photographic memory. Paano po nangyayari kaya yan? Panoorin po natin ito. Ang photographic memory o eidetic memory ay isang bihirang kakayahan kung saan kaya ng isang tao na maalala ang detalyado at vivid na imahe ng isang bagay kahit ilang sandali lang nila itong nakita. Pero bakit nangyayari to? Partly genetics ang sagot. Some people are naturally born with brains that process and store visual information more effectively kaysa sa karamihan. Parang supercomputer ang memory system nila. Interestingly, mas common ito sa mga bata. Ang utak nila ay mas malleable, kaya mas madali silang makaalala ng vivid details. Sa pagtanda, nawawala rin ito sa karamihan dahil nagbabago ang paraan ng utak natin sa pagproseso ng impormasyon. At reminder lang, hindi lahat ng good memory ay photographic. Yung iba, gumagawa lang ng mas strategic na paraan ng pag-alala tulad ng paggamit ng patterns o associations. So hindi mo kailangan mainggit sa kanila. Kung wala kang photographic memory, meron naman mga paraan para matrain natin ang ating mga utak upang maging matalas pa rin at makaalala ng anumang mga bagay. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Miyerkules. Salamat po at shout out
kina Rosella Apog, Baby Jane Torcelino, Romeo Andres, gayon din po kay Cecilia Sarusal, Axel Isidro Obmerga at Roger Aldacan. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati ng iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 17:22 na nagsasabi, "Ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto." At iyan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po